meron pong isang retired general na Duterte supporters ang kinasuhan ng inciting to sedition, tapos nagkaroon po ng warrant of arrest. Abay, katakot-takot ang drama ng mga supporters nila dahil sa pag-aresto. Ay talagang ganun. Yan ang rule of law eh. Kahit sino, pag lumabag sa batas, ay kakasuhan at aarestuhin. O ito, pakinggan nyo itong balitang ito, ha? Ng GMA News. Thank you. Gusto nga na retired Air Force General na si Romeo Coquis para sa pagpuproseso sa kanya kagaya ng iba't ibang ginagawa sa Ayan, pag-aresto inaresto yung ng naka-jacket. mugshot, ng fingerprints, Tinatago at yung yung posas. medical. At Rafi, inaresto nga kaninang umaga si General Coquis sa pagdating nito sa bansa alas 8 ng umaga kanina nang lumapag ang aeroplano sinakyan ni Coquis mula Bangkok, Thailand sa bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Nakaproses na siya na makunan palabas ng terminal. Ang pag-aresto ay sa bisa ng warrant of arrest mula sa Quezon City RTC kaugnay sa inciting to sedition case ni Poquis. Sa eksklusibong panayam ni Poquis, isa umano itong uri ng panggigipit sa mga taong bayan na naghahayag lamang ng damdamin sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Paglabas ng terminal, naghihintay na ang sasakyan para kay Poquis. Nasa parking naman si Attorney Ferdinand Topacio at mga kasamang retiradong general ni Poquis. Sigaw nila dapat may kasamang abogado si Poquis sa sasakyan, bagay na hindi na napagbigyan. Agad din nila sa Camp Crame si Poquis para iproseso nga at dalhin sa QCRTC Kalaunan. Sabi ni Topacio, Ayan o. So, yan yung rule of law na sinasabi natin sa ilalim ng Marcos administration. Pag meron kayong ginawang labag sa batas, kakasuhan kayo. So, inciting to sedition, dahil itong si retired General, Major General Romeo Poquis, ay marami pong mga sinasabi ito eh. Sa media, social media, at saka sa mga rally. So, nakita ng gobyerno, inciting to sedition yan, panggugulo, kaya kinasuhan. Pero siyempre, madrama yung mga supporters nila, pati yung abogado. Yun ang gustong-gusto ni Topacio, yung publicity. Kaya agad-agad, nakala mo naman, katapusan ng mundo. Overacting, OA, yung reaksyon ng kampo at taga-suporta ni General Poquis. Ano ha? Inciting to sedition lang yan, bailable yan, makakalaya rin kapag pinalaya ng korte, magbayad ka kung magkano. Ganun lang yun. So ito yung pagpapakita na sa ilalim ng Marcos administration, kahit sino mananagot sa batas. Kung para hindi kayo makasuhan ng inciting to sedition, di huwag kayong manggulo. Huwag kayong lumabag sa batas na may pagka-inciting to sedition dahil makakasuhan kayo. Sampul yan. Akala nyo hindi kayo tutuluyan ng gobyerno? Aba, hindi pwede. Kasi mas delikado, mas kayahiya ang ating gobyerno pag yung mga batas hindi pinairan. So, pinairan yung batas, inaresto, ayun, temporary makukulong sa CIDG. Aba, parang ang pattern nito yung matulad din ng ginawa kay Duterte. Galing Hong Kong, sa aeroplano, hinuli. Ito naman, galing Bangkok, Thailand daw, pag uwi ng airport, pagdating ng airport, hinuli. Ay, ganoon talaga. Basta tumapak ka na sa teritoryo ng Pilipinas, at merong court order, warrant of arrest, kahit saan galing yan, ipatutupad yan ng mga otoridad. So, nasa kamay na ho ng CIDG. So, overacting lang yung galaw ng mga taga-suporta. Akala mo, harassment na. Akala mo, napakalaking problema. Hindi po yung problema. Bailable nga yan eh. Pwede rin makalaya yan ngayon o kaya bukas. Di ba? Ganun lang po yun. So, again, warning ito doon sa mga taong binabaliwala itong gobyerno. Kung wala kayong respeto kay Pangulong Marcos, yung batas ay inyong respeto. Kasi no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan naman lagi sinasabi natin. Kaya alam niyan, Major General retiradong general yan si Poquis. Di alam niya kung ano yung inciting to sedition. Military pa. So expected niya yan na siya ay may kaso, may warrant. So, di lumabas siya sa korte. Kung kaya niyang i-justify na hindi inciting to sedition, na hindi panggugulo yung kanyang ginawa. Ganun lang po yun. So lahat, kahit sino, anumang organization, anuman ang inyong paniniwalang pampolitika at lumabag sa batas, mananagot. Hindi po yan pagsikil sa karapatan ng pamamahayag o paghahayag tungkol sa korupsyon. Hindi po. Sabi ko naman sa inyo, ang demokrasya ay may limitasyon.
Lahat tayo entitled sa ating opinion, suggestion, idea at ating gusto sinasabi. Pero pagka mayroong nilabag na batas sa ating mga sinasabi, ay asahan mo nang babalikan ka. Ganun lang yun. So don't panic. Huwag yung dramahan masyado dahil halatang halata naman kayong nagpapaawa. Halatang halata naman kayong akala mo'y gipit na kayo. Buti nga rule of law sa kasalukuyang gobyerno. Nung nakaraang gobyerno na idol nyo, di ba? Si Duterte, wala nga rule of law eh. Tukhang ng tukhang di ba? Kaya nga ang kaso ay human rights violation. Crime against humanity. O gusto ba nyo manatili at ibalik yung human rights violation? Crime against humanity? Na walang batas? Tukhang na lang tukhang? Aba, hindi po pwede yun. Ang gumagawa ng gano'n ay pagiging diktador, pagiging hari-hari. Hindi pwede yun. Hindi papayag ang matitino na Pilipino sa hari-hari ang galaw at hindi pinatutupad ang batas. Kung hindi man makasuhan habang nakaupo, pagkatapos kakasuhan, makukulong katulad ni Duterte. Ayan. Ito, Major General, kinasuhan, pinakulong, ganun talaga yun. Kahit sino, kahit abogado pa yan. Kahit sino pa. Kahit si Sara Duterte. Pag yan ay kinasuhan ng inciting to sedition, actually, meron nakapending na inciting to sedition niya tayo sa DOJ. Di ba? Yung panggugulot, pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Baka yan nakita ng DOJ na mayroong probable cause at dinala sa korte at nag-issue ng warrant of arrest ang korte. Abay, huli, hindi niya. Pero ulitin ko, huwag kayong masyadong nagpapanik. Uy, kayo masyado. Bailable yan. Pinakamatagal na dyan, 6 hours na nakakulong o isang araw, makakalaya din. Ganun po yun. Uy, pasensya na kayo, kumakat yung na-allergy po ako eh. Yung aking biyahe yata sa Hong Kong napasarap yung kain ko ng mga seafoods at kung ano, ayun. Na-allergy pati mo ako, namumula. No? Anyway, importante, nakakarinigan tayo. Sige. So, ayun po yun. Yan yung nangyari ngayon. Kung ano man drama ng kanyang supporters, ng kanyang abogado, for publicity only. For paawa effect. Pero hindi po yan paglabag sa batas. Yan ay pagsunod sa batas. Yan ang batas na dapat ay ipairal. Kahit sino. Ganun po. So yung mga gagawa ng sobrang pambabastos, panlalait, or pagpanggugulo, may pagkasedisyon, manghikayat kayo ng military, kung ano-ano yung sinasabi sa social media at iba pa, ay pag kinasuhan kayo, magagaya kayo kay General Pokes. Hindi ho yan. Nakita nyo, nakaposas, tinago lang, nilagyan lang nung jacket yung kamay, pero pinasasan siya sa airport. Ganon talaga. Ganon ho talagang gagawin. Hindi kayo makakaiwas na. Kasi yan ay parte ng galawang ng demokrasya at batas sa Pilipinas. Ayun lang yun.